tayo ng kayamanan sa langit na dooy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawa, at dooy hindi naguhukay at hindi nagsipagnakaw ang mga magnanakaw. Salamat po sa ating pagbasa, sa ating batayan. Sa umagang ito, mga kapatid, bagamat kunti ang bilang ng bawat isa atin, nais ko kayong batiin na isa pong magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Morning po. Salamat sa ating Panginoon. Hindi, tayo mapalad sa umaga ito sapagkat muli, narito tayo sa hapag na pagkainan na hinahanda ng Diyos para tayo po magsalo-salo sa umagang ito. Yung mga kapatid, nais kayong batiin na isa pong magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Morning po. Kumusta na rin kayo, mga kapatid? Morning po. Salamat. Muli tayo nagkita-kita sa harapan ng Panginoon upang tayo po ay magbubulay ng mga salita ng ating Panginoon. Yung mga kapatid, kayo ba'y masaya sa umaga ito? Amen. Hindi kayo malungkot? Tayo naging masaya dahil muli ginising tayo ng Panginoon Amen. para maglingkod sa Kanya. Yan po yung pinakamagandang bagay. Ang tanong, kayo ba'y gising na, mga kapatid? Amen. Nag-almusal na ba kayo? Yes po. Nag-almusal na kayo, busog na kayo ngayon. Ito po ay magandang bagay na tayo po'y ginising ng ating Panginoon sapagkat ang ating buhay hindi po hawak natin ang Diyos. Ang may hawak sa lahat ng bagay. Salamat sa Panginoon sapagkat muli nagawa natin yung pag-awit. Kayo ba umawit, mga kapatid? Amen. Yung pinakamagandang bagay kaya sabi ng Panginoon, magsiawit tayo na may kagalakan sa ating mga puso. Gawa natin ang hakbang na yun na sa pamagitan ng ating tinig ay ating binigay yung ating tinig para itaas natin ang ating Panginoon sa kanyang pong pinalalagyan. Ngayon, ang sunod nating hakbang ay tayo may pinig sa salita ng Panginoon. Kayo ba'y handang makinig, mga kapatid? Amen. Yan. Kailangan natin yung salita ng ating Panginoon. Yung pinakamahalagang bagay na ating kung gagawin ngayon. Tayo makinig ng salita ng ating Panginoon. Nagyan po yung mga salita para ating pong pakinggan sapagkat ang salita ng Diyos ay patuloy na tuturo sa bawat isa atin. Doon po sa Juan, Kuya Carl, 44, ano ba sabi diyan? 8:44. Kay sa inyong amang Diablo at ang mga Hindi, nais sa ano muna? Sa 27. 47. ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos dahil dito hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo hindi sa Diyos. Yan. Tayo ba'y sa Diyos, mga kapatid? Amen. Yan. Yan ang bagay na dapat tayo makinig ng salita ng Panginoon. Ito po yung pinakamahalagang bagay, mga kapatid, sapagkat mayroon tayong kalaban na pwedeng akitin tayo sa umagang ito na para hindi makinig sa salita ng Diyos doon sa
44, baba natin, Kuya Carl. Kayo'y sa inyong amang Diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan. Sapagkat walang katotohanan sa kanya, pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Yan po yung ating pagkaingatan, mga kapatid. Marahil, nariyan po yung kalaban natin na para i-distract tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos, para agawin yung atensyon natin na pwede kayong nakawan ngayong umagang ito sa salita ng Panginoon. Pwedeng sabihin ng ating puso na huwag kayong makinig sa katotohanan. Marahil, pwedeng gawin ng Diablo sapagkat ang Diablo, mga kapatid, ito'y makapangyarihan. Kaya tayong sirain ito sa ating pong pakikinig. Pag sinira ng Diablo yung ating pakikinig, marahil mamaya wala tayo pong napakinggan, madaling nawala sa ating puso at hindi mahanahan ito sa ating isipan para ito'y hindi makapanahan sa atin. Kaya sayang kung tayo hindi makinig sa salita ng ating Panginoon. Kaya watch po kayo sa pakikinig ng salita ng Diyos para hindi ito sayang. Dahil hindi ako nagsasalita ng saganang sarili, ang Diyos ang magtuturo sa atin ngayong umagang ito. Mga kapatid, kailangan mayroon tayong matutunan, katulad ng masipag na babae sa Gawa 16 talata 14. Masipag, marami siyang natutunan. Basa, Kuya Kat. At isang babae na nangangalang Lydia, na mangangalakal ng kayang kulay ube na tagabayan ng Tiatira, isang masipag sa kabanalan, ay nakinig sa amin na binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang unawain ang mga bagay na sinalita ni Pablo. Yun dapat na maunawaan natin ang salita ng ating Panginoon. Sapagkat sinabi, hindi lamang nabubuhay ang isang tao sa tinapay, kundi sa mga salitang lumabas sa bibig ng Diyos. Kaya ngayong umagang ito, kung hindi tayo makinig, marahil pwede ikaila natin ang salita ng ating Panginoon. Sabi naman, kakaila din tayo ng Panginoon sa pagdating ng araw. Lucas 12 talata po ay 9. Tatapot ang magkaila sa akin sa harap ng mga tao ay ikakaila sa harap ng mga anghel ng Diyos. Di ba, mga kapatid, yan? Okay. Kompleto na po yan, mga kapatid. Marahil gising na siguro kayo sa umagang ito. Bago ako magbitaw ng mga salita ng Panginoon, sana naging kondisyon yung iyong mga sarili at iyong kaisipan, mga kapatid. Bawat talata ng Biblia, ito po yung mahalaga sa bawat isa atin. Ang paksa natin ngayon ay ating pong buksan yung aking binasa kanina. Mateo 6 talata po ay 20. Ito ang sabi, kundi magtipon kayo ng kayamanan sa langit na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at do'y hindi naguhukay at hindi nagsipag nakaw ang mga magnanakaw. Doon daw tayo magtipon ng kayamanan. Ngayon, bibigay ko sa inyo, mga kapatid, ang pamagat, magtipon. Yan. Tema, magtipon ng kayamanan. Magtipon kayo ng kayamanan sa langit. Yan po yung ating pong
biktima. So ngayon, kung handa na ating mga sarili, tayo po'y mag-umpisa na po sa ating mga pag-aaral. Sa umagang ito, mga kapatid, hulog na yung ano. Kaya mga kapatid, tayo po'y magpasimula. Ang sinabi dito sa ating batayan, saan daw tayo magtipon mga kapatid? Kayamanan sa laman. Titipon daw tayo ng kayamanan sa langit. Okay lang po yun. Nakikita niyo. Eh, ang tanong, mayroon na kaya tayo na ipo? Kaya mayroon na ipo na kayo mga kapatid. Magandang pagsato kayamanan. Ito'y gusto-gusto ng lahat ng tao. Paano naging mayaman? Yes, kayamanan. Kayamanan. Lahat ng tao gustong yumaman, di ba? Kahit hindi ko kayo tanungin, gusto niyo yun. Kaya di ko na kayo tatanungin. Dahil gustong-gusto niyo talagang yumaman. Di ba? Maganda to eh. Gustong yumaman. Naghahangad ang lahat ng tao na yumaman. Di ba? Sabi, mag-ipon daw tayo ng kayamanan doon sa langit. Kaya kung sabi ng Panginoon, mag-ipon tayo ng kayamanan. Ipon, parang ano yun eh, yung i-imbak sa bahay, mayroon kayong pinag-ipunan kahit barya, alkansya kung tawagin nyo. Hinuhulog nyo doon, hinuhulog. Araw-araw kayo naghulog hanggang dumami. Pag dumami na, dalhin nyo sa bangko at doon ninyo iipunin. Yun po yung gusto ng ating Panginoon, magtipon daw tayo ng kayamanan sa langit. Yan. Dahil sabi sa Lucas 12, talata po ay 21, ang sabi ito, Gayon nga, ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. o, di ba? Maliwanag mga kapatid. Ang sabi, gayon nga ang nagpapayaman ng saganang kanyang sarili. Sarili niya yun, ha? Nagpapayaman daw siya sa ganang kanyang sarili. Sabi niya. At hindi mayaman sa Diyos. Aba, hindi ko lang po hindi yun. Naghahangad ka maging mayaman dito. Eh pagdating naman sa Panginoon, hindi ka mayaman. So mayroon, kundi ba naghangad tayong maging mayaman sa buhay natin ito. Eh, ang sabi diyan, kung hindi ka naman mayaman sa Diyos, wala. Walang kwenta, sabi. So mga kapatid, yun, mayroong mga talatang ating nabasa. Ngayon, ang ating pag-usapan, ngayon, dito muna tayo sa gusto ng tao. Yung gusto ng mga tao sa sanlibutan ito, na naghangad sila na may maging mayaman sa buhay na ito. Sabi doon sa Jeremiah 17 talata po ay 11. Ito po yung ating mababasa mga kapatid. Kung paanong lumilimlim ang pugo sa mga itlog na hindi kanya, gayon siya nagtatangkilik ng mga kayamanan. At hindi sa pamamagitan ng matuwid, sa kanyang mga kaarawan ay iiwan niya yaon, at sa kanyang wakas ay nagiging mangmang siya. Yan, di ba? Ang tao daw, ang sabi. Ang mga tao dito ay hinalimbawa ng Diyos na parang
pugo na lumilimlim ng hindi sarili niyang itlog, sabi. Parang talinghaga ito sabi. Kung paanong lumilimlim ang pugo sa mga itlog na hindi kanya, sabi. Yung kayamanan dito, binigay sa Panginoon, sarili ba natin ito, mga kapatid? Ito'y galing sa, Panginoon. hindi naman ito sa atin. Yan ang hinging totoo. Yung sabi dito, para ang tao lumilimlim na hindi naman kanyang pag-ari. Yan ang sinasabi dito. Ganun daw yung tao. Na hindi naman niya pag-ari. Na halimbawa yung pugo. Na hindi kanya. Gayon siya na nagtatangkilik ng mga kayamanan at hindi sa pamagitan ng matuwid. Sa kanyang kaarawan ay iiwan niya yaon at sa kanyang wakas ay maging mangmang siya. Kasi doon yan siya. Panungin mo siyang libutan. Panungin mo. Ang pagkaalam ng sanlibutan, ito lang yung buhay. Maging maayos ang buhay mo. Maging komportable ka sa buhay natin dito. Pero pagdating doon, sa kabilang buhay na hinanda ng Diyos, wala siyang kaalam-alam. Yan. Wala siya, mangmang siya. Ang alam niya, dito lang magpapayaman siya. Negosyo, lahat ng pangarap niya, gusto niyang makamit dahil ang tao wala siyang kasiyahan sa kanyang sarili. Gusto niyang lahat kanya. Ang dami ng lupa, yung katabi niya, kinakamkam na eh. Ganun kasakit ng tao. Na sinasabi dito, ang tao parang lumilimlim ng hindi sarili niyang itlog. Sa Panginoon yan eh. Gusto niya ang kilito eh. Ang ganun kasakit ang tao. Pagdating yung kanyang wakas, ay maging mangmang siya. Kawawang tao. Yun talaga yung realidad sa buhay natin. Nagkahamad na marami gusto ang tao. Sinabi nga doon sa Job 1:21 ang sabi. At sinabi niya, hubad ako lumabas sa bahay bata ng aking ina at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Di ba? Sabi ni Job, may dadadala ba si Job? Yun po yung sinasabi ng kanila. Pag dumating yung wakas mo, maging mangmang ka kasi wala kang alam. Kung aralan ka ng salita ng Diyos, ay maaaring hindi mo intindihin ito. Yan po naging katotohanan. Pero ang salita ng Diyos nandiyan. Ipapalam sa tao para hindi ka maging mangmang ka sa harap ng ating Panginoon. Hubad ako, sabi, ano madadala mo nga naman? Mayroon akong napanood, Bombay. Ang ganda ng kotse niya. Talagang hinukay talaga yung lupa eh. Tapos sinama yung kanyang kayamanan doon sa Ang daming taong talagang kayamanan niya eh. Sabi ko sabi ko sa loob-loob ko, wala na sigurong ibang mangmang nito kung hindi siya. Ano gagay dapat ibibigay niya sa mga wala yun eh. Ay hindi, dinala niya doon ang magagawa doon. Diba? Okay, kung wala ka, bigay mo yan doon, di ba? Mayroon pa laki. Labang, sabi ko, maraming mangmang ito na yata yung pinakamangmang tao sa buong mundo. Siyempre mo, idilala niya yung kayamanan niya sa hukay. Hindi na pinamamahagi. Pati ko sa dinala. Dapat binigay na lang sa akin yun. Yung ganyan yung tao, masyadong sirado ang utak. Yan naging katotohanan.
Ngayon, sinasabi ng banal na kasulatan, sabi, tumigil ka. Sabi ko, saan ba yun? Doon sa Kawikaan 23, 4 hanggang 5. Sa 4 muna tayo. Ang sabi, Huwag kang mainip sa pagyaman, tumigil ka sa iyong sariling karunungan. yan. Anong sabi ng kapit mo? Huwag kang mainip. Dahil ang masabi ng tao, mainip talaga eh. Sokdo lang gumawa ng masama yan. Magdodroga. Para maging bintay ka agad siya sa ito. Sandali ng tira. Nakahirap-hirap. Ano ka sa akin? Tukso eh. Para mabilis daw yung pagyaman. Ganun ang tao talaga. Yan ang takbo ng mundo ito. Masyado ng masama. Kaya sabi, huwag kang mainip sa pagyaman. Tumigil ka sa inyong sariling karunungan. Nagmamarunong siya eh. Yun talaga, totoo. Nagmamarunong siya. Di niya alam ang Diyos ang nagbigay ng kayamanan. Kung di ka payamanin ng Diyos, hindi ka talaga yayaman. Mayroong yumayaman niya, sandali lang, 2 linggo, 1 linggo, mahirap na naman. Mahirap na sandali. Lang, wala eh. Tingnan mo yung sa 5. Iyo bang itititig ang iyong mga mata sa wala? Yan. Sapagkat ang mga kayamanan ay tunay na nagsisipagpakpak, gaya ng agila na lumilipad sa dakong langit. Yan, di ba? Wala eh. Mawawala talaga kasi ang gawin mo dito sa buhay na ito eh. Mawawala, sandali lang yumaman ka. Ay, pag nasunog yung bahay mo, wala eh. Pag nilooban ka eh, wala eh. Wala, yan ang totoo talaga yan, no? Nakasulat, lilipad yung yaman mo eh. Kahit anong ponggar mo sa buhay mo. Pag alisin ng Diyos yan, aalisin ng Diyos yan. Wala kang magagawa. Hindi naman sa'yo yan. Para ka lang kubo na lumilimlim na hindi sa'yo. Sa Panginoon yan. Kahit anong gawin mo, pwede niyang kuhain sa'yo. Tao mayabang. Pag nagkaroon na ng mayroon eh, akala sino na siya eh. Diba? Yun ang totoo. Yung totoo ng buhay ng tao. Napakayaman kung mayroon. Umasta eh. Tingnan mo. Sandali lang. Para daw, agila na lumilipad ang kayamanan. Sunog yan. Nanakawin niya. Sa bangko, akala mo safety. Daming umiiyak. Na-scam. Hindi mo kayang tutulan yung video, mga kapatid. Na daming magnanakaw. Yan po naging katotohanan. Ngayon, ang tao, mayaman, mayaman sila. Eh sila na humahabak sa mundong ito. Eh ganun talaga eh, mayaman na sila eh, di ba? Eh, sabihin natin. May barko, pero lahat na yata eh. Sinong pinakamayaman sa mundong ito eh. Daming mayaman, di ba? Kaya swerte nga tayo na hindi tayo naging kasali doon eh. Swerte ba kayo kung naging kasali kayo doon mga kapatid na isang mayaman? At hindi naman kayo mayaman sa Diyos? Sige, magkomento kayo. Sige. Sige. Sandali, mayaman kayo ngayon. Sige lang. Di ba? Sila ng buhay. Maging mayaman ka, o sige. Sa'yo na lahat. Gusto mo eh. Sa'yo na itong mundo na ito eh. Kasi yan ang tao eh. Ang tao ganun. Pero sinabi ko ng Panginoon, kahit sa'yo na itong mundong ito, kung mapahamak man yung iyong kaluluwa, walang saysay. Tingnan mo, sabi ng Panginoon, magsigahagulugol kayong mga mayayaman, magsiiyak kayo pagdating ng araw. Sabi ko ng ating Panginoon. Dito lang siya focus eh. Tingnan natin, saan ba yun? Santiago 5, 1 hanggang 2. Sabi, Magsiparito ngayon kayong mayayaman, kayo magsitangis at magsihagulhol. Dahil sa mga karalitaan
Anong sabi niya? Magsiparito kayo ngayon, mayayaman. Pinapupunta naman sila eh. Kaya pupunta kayo dito, Pierde. Sino pinakamayaman sa Pilipinas? Dalahan naman sulat, magsiparito kayo ngayon. Pupunta kaya yun? Ha? Sa palagay niyo mga kapatid? Di po. Wala eh. Di na talaga din pupunta. Pero ang sabi ito, magsiparito kayong mga mayayaman. Magsitangis at magsihagul-hagul dahil sa karalitaan ng sa inyong darating. May darating din talaga. Yung mga mayayaman na yan, dos. Ang inyong mga kayamanan ay mga bulok, at ang inyong mga damit ay ninangat-ngat ng tanga. Ano pang saysay yan? O ngayon, nandito tayo sa mundong ito, na rinig natin. O ngayon, mapili na kayo ngayon. O, masarap ba maging mayaman? Ha? Simple lang ang buhay na hihiling sa atin ang ating Panginoon. Iiwan mo tong mundong ito. Simple lang yung hiling ng Diyos sa bawat tao. Pero ang tao mapaghangad. Lagi nilang ini-ignore yung salita ng ating Panginoon. Ngayon, nakikita natin yung mangyayari sa pagdating ng panahon. Hangarin mo pa ba yan? Sobrang dami mong pera. Di mo nahangarin yan. Ang hangarin mo yan, maligtas ka sa buhay na ito. Yan ang totoo. Na hindi natin dapat o hindi tayo pwedeng tumutol sa ating Panginoon. Una, ang buhay natin hindi sa atin. Pangalawa, ang kayamanan hindi sa atin. Wala tayong pag-aari sa mundo ito. Tandaan ko natin. Mayaman ka kung kaya mo yung buhay mo. Walang saysay. Ngayon, magsimula na tayo sa paksa natin. Kaya yung oras na yun, hindi sinaasal ako dyan sa oras na yun. Madaling ang galing tumiikot. Eh, ganda pa sanang mag-aaral ng salita ng Diyos pagkadating. Eh ngayon, magsimula na tayo sa ating paksa. Ano ba paksa natin? Pag-ipon. Saan tayo mag-ipon? Sana sa langit. Yun. Yan ang tanong. May naipon na. Ano kaya ang iipunin natin? Maaari siguro sa bahay niyo, mayroon kayong alakansiya, mayroon kayong nahuhulog. Eh, sa kalaunan yan, makukulog. Eh dito kaya, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Anong gagawin natin ngayon? Ano ba tong kayamanan na ito? Yun natin tutuklasin sa umagang ito. Yung kayamanan na sabi ng Diyos, magsiyaman kayo sa langit at magsiyaman kayo sa Diyos. Yun yung nating aralin ngayon sa umagang ito. Gusto ba niyo malaman? Amen. Yeah. Gusto ba kayong yumaman sa Panginoon? Amen. Ito, ating pong pag-aralan yung salita ng ating Panginoon. Malalaman natin, ano ba yung ipon? Dito nga, hindi nga ako nakaipon eh. Kulang sa pamasahe, kulang sa trabaho ng trabaho, 24 oras hanggang 27 ka ng trabaho. Puro trabaho ang tao. Ang tanong na, may naipon na kayo mga kapatid? Pagdating sa Meralco, pagdating sa tubig, presyo, lahat ng mga bayarin, pagdating, kulang na. Kulang pa. Walang bigas.
Walang ano. Kulang, mamatay ka lang sa trabaho, hindi ka naka-ipon. Yan ang totoong sa mundo ito. Kulang, laging kulang. Manghirap ka ngayon. Yan mababaon ka sa utang. Di mo alam na doon ka na sa kumunon. Hirap ka na. Ito ba yung buhay? Okay lang. Okay lang sa buhay natin, sabi nga ng Panginoon. Masiyahan ka kung mayroong pagkain at pananitod ka ng maghangad na hindi mo kayang ano pang pangarap mo sa buhay. Ang kayamanan natin yung ating kalusugan. Kayamanan niya sa Panginoon dahil paglilingkod natin yan sa ating Panginoon. Amen? Yes. Ngayon, alamin natin itong sinabi ng Panginoon kung paano tayo maging mayaman sa ating Panginoon. Doon po sa pangalawang Pedro, ito ang sabi, ang ganda nito, para malaman natin o alamin natin. Talata po ay 5. Kalawang Pedro. Oo, at dahil din dito, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay pamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan. At sa kagalingan ay ang kaalaman. Yan. Pinapaalam. Tama ba mga kapatid? Dahil sa kaalaman, yan, sabi, sa pananampalataya ng kagalingan, at sa kagalingan ay ang kaalaman. Di alamin natin, ano ba to? Ang sabi ng Panginoon, na doon tayo dapat yumaman sa harap ng ating Panginoon. Ating balikan yung ating batayan para maliwanag. Ang sabi dito sa 19, huwag kayong magkipo ng kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang at dito'y nagsispaghukay ang mga magnanakaw, kundi magtipon kayo ng kayamanan sa langit na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang na to'y hindi naghuhukay at hindi nagsipaghukay ang mga magnanakaw. Doon daw tayo mag-ipon. Ngayon, ano ba to? Bariya ba to? Pera, involved ba yung pera dito? Mga kapatid? Hindi po. Hindi. Yun po yung ating pong aralin sa umaga nito. Ngayon, doon po sa Lucas, para ito, magsimula na tayo. Lucas 6, talata po ay 45. Anong sabi? Ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabuting kayamanan ng kanyang puso. Yan. At ang masamang Diyan lang muna tayo. Dalawa kasi yan, nakadivide. Dito muna tayo. Ipaliwanag natin to. Paano maunawaan natin? Ang sabi, ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan ng mabubuting kayamanan. Yung mabuting tao, pag sabing mabuting tao yan. Ang ginagawa yung kabutihan. Tama? Pag ikaw'y gumawa ng mabuti sa harap ng Diyos, nakarecord ka agad yan doon. Kasi may talaan tayo sa langit mamaya. Atin pong mabuksan. Kung marami ba tayong naipon. Yung paggawa ng mabuti, yan po'y kayamanan sa Panginoon. Gumawa ka ng mabuti, mabait kang tao, kayamanan mo yan. Ikaw po ang gumawa niyan. Nakarecord po lahat po yan sa Panginoon. Ang mabuting tao. Ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kanyang
Mabait kang tao eh, anak ka ng Diyos. Yung ginawa mo na yun, kayamanan mo yan sa harap ng Panginoon. Nakatala po yan doon. Yung bawat gawa natin na ginawa mong mga magagandang gawa, kayamanan mo yan. Hindi po pinag-usapan dito pera, hindi. Kayamanan yun. Yung ang iyong paggawa. Gumawa ka sa harap ng Panginoon ng mabubuting gawa. Kayamanan mo yan. Yan lang lagi natin tatandaan. Ang problema ito, dalawang kayamanan ito eh. Ito, sunod. At ang masamang tao'y kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. Ngayon, di ba? Di dalawa. Ang tanong, saan kayo dyan? Ha? Nakahati yan, no? Ang ganda ng hatian. Ha? Dalawa eh, wala tayong makagawa eh. Sulat ng Diyos yan eh. Oh, ang mabuting tao daw, mabuting tao, gumagawa siya ng kabutihan sa harap ng ating Panginoon at sa ating kapwa. Counted yan sa harap ng Panginoon. Record mo yan. Saving mo yan. Nag-ipon ka ng kabutihan. Doon sa Panginoon, nakarecord po yan. Mamaya, buksan natin yung record na yan. Ano ba yung record na yan? Pero itong taong ito, ang tao'y kumukuha ng kasamaan Sa masamang kayamanan. sa masamang kayamanan sapagkat sa kanyang Kanyang kasaganaan ng puso ay magsasalita ng kanyang bibig. Yung bibig niya, magsasalita. Kahit ano-anong sasalitain niya. Kahit anong gawin mong salita dyan, nakarecord po yan sa harap ng ating Panginoon. Ang bibig mo, pag ayaw mong itikom, record yan sa Diyos yan. Masamang kayamanan niya. Wala kang pakinabangay. Tandaan mo, yun to, salita ng Diyos yan. Hindi natin pwedeng tutulan yan. Anong mga panalita mo? Magandang mga panalita. Ikaw isang Kristiyano sa harap ng Panginoon. Yan ba'y nagiging kayamanan mo sa harap ng Panginoon? Ikaw gumawa yan. Kaya kung wala kang isasalita, dapat hindi ka nagsalita. Yan ang naging dahilan. Magkaroon ka ng problema dahil sa iyong pagsasalita, dahil ang iyong iniipon mo, masamang kayamanan sa puso mo. Yan ang katotohanan dyan, mga kapatid. Di mo pwedeng walain yan. Yung salita ng Panginoon. Pero kung ikay mabuting tao, mabuti na gawin mo. Pag ikay masamang tao, yan gano'n ba magagawa ng tao? Na iyan talaga tao. Kaya kung sinain kahit anong gagawin mo dyan. Dahil diyan ka pinayaman ng Panginoon. Masamang kayamanan. Napakasakit kung diyan ka nilagay ang kayamanan mo, yung bibig mo, kung ano-anong mga pinagsasabi mo. Nakarecord lahat sa Diyos na. Hindi mo pwedeng ikailayan sa Panginoon kung ano nangyayari sa atin. Hindi mo pwedeng itanggi yan kahit anong gawin mong pagmamalinis sa ating sarili. Alam ko ng Panginoon. Kaya sabi, mag-ingat ang bawat isa atin. Doon po sa ikalawa ay kaunang Korinto 1, talata 5. Anong sabi? Na kayo ay pinayaman sa Kanya sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng pananalita at sa lahat ng kaalaman. Yun, di ba? Dapat dito ka magsiyaman eh. Dito ka dapat yumaman. Yan o. Basahin ninyo. Ang sabi diyan? Ay pinayaman sa kanya. Yan sa lahat ng mga bagay. Oh. Sa lahat ng panalita. Sa lahat ng kaalaman. O di ba? Dapat alam mo yan. Ayaw ng pagkaliwanag
sinasabi, dapat yan kayo maman. Sa pananalita mo, yan ang hindi totoo. Pag-aaral to, ang Diyos nagtuturo sa atin. Siya magtutuwid sa atin. Wala tayong magagawa. Sulat niya yan. Amen. Na dapat tayo, saan tayo magsiyaman? Sa mga gandang mga pananalita. Di ka magsalita ng ano-anong salita. Marami kang pananagutan sa Panginoon. Tandaan mo yan. Pinayaman tayo ng Panginoon na kayo'y ay pinayaman sa Kanya sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng pananalita. Ang pagpapalitain mo, yung makabuluhan. Huwag ka magsalita ng ano-ano. Pag hindi, huwag ka na magsalita. Mas mabuti pa. Mahimik ka. Yan o. Napakaliwanag. Sa lahat ng pananalita. Sa lahat ng... Alam mo na yun. Ito mga kapatid. May kalaban na ba tayo? Amen. Tingnan mo. Parang nahiya kayo. Kasi ang tao gusto laging turuan. Ang tao pag-aralan, mamaya wala na yun. Hindi pumapasok sa puso at hindi pumapasok sa isip. Yung salita ng Diyos, mamaya wala na yan eh. Kung hindi ka magsalita ng ano-ano. Ibang kayamanan yun, tandaan mo. Yan ang kilos natin at sa paggawa natin sa harap ng ating Panginoon. Lahat yan, kung anumang bagay, nire-report lahat ng Panginoon sa atin. Hindi tayo makakaligtas yan kung anong ginagawa natin sa ating mga sarili. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Sinasabi nga sa Galatia, 6:10, Kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. O, di ba? Anong sabi? Maliwanag ba yung mga kapatid? Amen. Basahin nyo sabay-sabay. Basa. Kaya nga, samantalang tayo ay pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalo-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. O, di ba? Yan talaga utos eh, mga kapatid. Kung may pagkakataon ka, gawin mo. Baka bukas wala ka ng pagkakataon eh. Yan inuutos. Lalong-lalo na kasambayan pananampalataya. Gumawa ka ng mabuti sa iglesia ng ating Panginoon. Mabuti lang gagawin mo, mayaman ka na. Lahat mabuti lang gagawin mo, maging mayaman ka sa harap ng Panginoon. Amen? Amen. Wala ka nang ibang gawin eh, hindi kabutihan lang ang gagawin. Pero kung hindi ka gumawa ng mabuti sa harap ng Panginoon, wala. Anong say-say? Isang magiging mananampalataya ka sa harap ng Panginoon. Di tap yan. Iniipon mo yung kayamanan mo na yun, na masamang kayamanan. Pagdating ng panahon, yan din aanihin mo. Mamaya, babasahin natin yung talata na yun para maintindihan natin. Yan din. Kung anong ginagawa mo, susundan ka niyan kung anong ginagawa mo. Kaya, ang tagapangaral ninyo dito, walang tigil ang Panginoon para aralan tayo para pagdating ng panahon, makarating tayo doon sa pangako ng ating Panginoon. Paano tayo makakalakad sa buhay na ito? Yan o, kasambayan. Tayo may pagkakataon ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. Dito ito. Sambahayan mo, sa iglesia. Iyan po yung punto dyan. Sambahayan mo, sa iyong pamilya, sa iglesia. Gagawa mo ng kabutihan. Wala kang ibang gagawin yan kung hindi mabuti. Sabi. Sa kasambahayan mo, mag-asawa, minsan magkaroon ka ng problema. Minsan talaga ganun, siguro talaga eh. Pastor Pedro, lumalamig kasi ng pag-ibig sa
darating na ng panahon ang pag-ibig ay lalamig. Alam mo ngayon, akin pong siguro, nalalaman ko kapatid, ang pinaka-problema sa buong mundo ngayon yung mag-asawa. Mag-asawa, yung pinakamalaking problema. Kasi dumating yung mga pag-ibig nila, yung pag-iibigan kay Sister Ellen, isa nawawala eh. Kaya yung iba, talaga eh, yung nasa yung sakit kapatid sa mundo ito. Mga ngalunya, mga iba-ibang mga ginagawa, pagpapait ng mga iba-ibang mga, ganun talaga siguro ang mundo. Mayroong mga likas na babae. Meron akong ibahagi sa inyo mga kapatid. Yung babae, sobrang daldal, kapirdi. Madaldal. Di ko naman lahat na babae ko daldal eh. Madaldal yung babae, sobrang mabait yung lalaki. Yung babae, yung lalaki nagtatrabaho. Babae. Pag yung babae, parang ayaw na niyang mahalin yung lalaki. Parang sa maganda, parang sa mapugi. Oo. May ano. Lagi sa hinahamon na maghiwalay na sila. Hiwalay na tayo, wala namang kwenta yung ating pagsasama. Sabi gano'n. Laging halos araw-araw. Napakamaliit na talaga yung babae na yun. Oo. Laging inaaway na yung asawa niya. Ngayon, siyempre, pagtitisan yung lalaki. Yung lalaki na yun ang sabi. Sabi ng babae, ayaw ko na talaga sa'yo. Maghiwalay na tayo at iwanan na kita. Sabi ng babae. Sabi ko, ang pili ng babae. Sabi naman ng lalaki, sige, papayag ako. Magbigay tayo ng parang kontrata, baka sulatan. Pagdating ng 60 days, balutin mo na yung mga damit mo at umalis ka na. Pero yung sabihin ko sa iyo, gagawin mo muna bago ka umalis. Sabi niya, sige. Sabi ng babae, nakasama ng babae. Sige, ano ba yun? Sabi ng lalaki, pag ako ay papasok sa trabaho, sasabay tayo mag-almusal. Ayun lang pala magsabay tayo ng almusal. Tapos pag ako'y umalis, yakapin mo ako at halikan mo ako. Sabi nung lalaki. Sabi nung babae. Yun lang pala binilang niya 60 days lang niya gagawin yung kapirdi. Aalis siya doon sa bahay nila. Ang kasunduan nila, pagdating yung lalaki, galing sa trabaho, yakapin niya at halikan niya at sabay silang kakain. Tapos pag matulog yung lalaki, tatabay yung babae, yakapin siya at halikan, tapos matutulog na sila. Lagi niyang ginagawa yun. Araw-araw, gabi-gabi ginagawa yun. Tapos, pagdating ng 30 days, mayroong naramdaman ng babae, sabi niya. Parang naramdaman niya na parang mahal na niya yung lalaki kapit. Oo. Kasi pag kumain siya ng tanghali, nalulungkot na siya, wala siyang kasama. Parang yan, bumalik yung kanyang pag-ibig yung sa pagmamahal ng lalaki. Parang hinahanap-hanap na niya yung lalaki. Sa madaling salita, mahal na siya noong babae. Pero nung lalaki talagang mahal naman siya. Ayaw na siyang Pero dumating yung punto na pamahal na yung babae doon sa lalaki. Yung katulad ng laligawan siya ng mga panahon na yun. Parang gano'n. Bumalik yung kanyang pagmamahal sa lalaki. Dumating yung 60 days na yun, yung lalaki, isinugod sa ospital, tapos, kasi may sakit yung lalaki. Sinugod sa ospital, tapos tinawagan siya, pagdating niya doon, patay na yung lalaki. Tapos, iyak ng iyak siya. Sabi yung mahal na mahal kita, ngayon mahal na mahal kita, sika naman nawala. Naramdaman niya paano niya minahal yung kanyang asawa. Kaya,
ang tao, pag ganyan, hindi mo ipakita yung kanyang pagmamahal, kapirdi. Pag patay na at wala na, sika mo, minahal. Baliktad ang tao. Pero hindi yan inuutos sa ating Panginoon. Gumawa ka ng mabuti sa iyong kasambahay. Lahat gagawin mo eh. Kung yung may mag-asawa kayo na gano'n, para kayong pusat ka sa aso, subukan niyong gawin yun. Huwag lang kayo mamamatay. Baka sa effective, kapirdi. Pag namatay, ibang usapan na yun. Kasi ang babae, namatay din yung babae na talaga na-dispress siya. Kasi doon na yung pagmamahal niya kapirdi. Inuusig na siya ng kanyang konsensya. Ganon yung nangyari. Pwede gawin mo, lalaki sa babae, pag hindi kayo nagkakasundo. Eh kayo ba, mahal na mahal pa yung mga asawa niyo, mga kapatid? Amen. Kung mayroong hindi sumunod yan eh. Kailangan mahalin yung habang buhay. Pero kung hindi kayo nagmahal, subukan ninyo. Kaya sabi ko, huwag na muna kayo mamatay. Ano lang yun eh, pamaraan. Baka sakali. Pero sana, ano ng Panginoon? Yung pag-ibig ng mag-asawa ay laging nanatili sa harap ng Diyos. Kasi mag-asawa, mga kapatid, sa lahat ng problema, kayo nag-usap eh. Lahat ng pagsubok na dumating, kayo maging kasama. Lahat-lahat kasama kayo. Kaya yun ang turo ng ating pong Panginoon, na gumawa tayo ng kasambahay. Kaya mga kapatid, kung tayo magpatuloy, baka tapusin na natin ng oras na. Doon sa Santiago 4 talata pa 17. Ang sabi diyan, Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. yun, di ba? Pag ito'y alam mo, tapos hindi mo ginawa, recall na kaagad yan. Sala ka. Pag sabing, pag mali na, alam mo naman yun eh. Pag mali, huwag mong gagawin para hindi ka magkasala sa ating Panginoon. Yan o, maliwanag naman yan. Sa nakakaalam, pag alam mo, huwag mong gagawin ng paggawa ng mabuti at hindi mo ginawa, ito'y kasalanan sa iyo sa Panginoon. Kailangan, pag mabuti, gawin mo. Dahil ipon mo yan sa harap ng ating Panginoon. Bawat paggawa ng mabuti, ipon mo yan sa harap ng ating Panginoon. Doon sa 2 Korinto, no, hindi talata po ay 11, ang sabi diyan. Ito. Yamang kayo'y pinayaman sa lahat ng mga bagay na ukol sa lahat ng magandang loob na nagsisigawa sa pamamagitan namin ng pagpapasalamat sa Diyos. Ito, mayaman ito mga kapatid. Dapat dito tayo maman, dito ha. O, nanggamin natin yung salita na yan dyan, mga kapatid. Yan o. Yamang kayo'y pinayaman. Hindi tayo mayaman na ba, mga kapatid? O payaman pa lang. O gagawin pa lang. Yan o, dapat din ka maging mayaman eh. Yan talaga totoo yan, mga kapatid. Yan o. Yamang kayo'y pinayaman sa lahat ng mga bagay na ukol sa lahat ng mga pag sabing kagandahang loob, ano yung bigas ng tao yan? Maganda yung kalooban yan. Ay, mabait yan. Pag nadyan sa'yo yan, mga kapatid, ituring ka ng mayaman ka dyan dahil dakilala ka. Yung mga mayayaman, ano pagkikindalan nyo? Ay, mayaman yan. Nakikita mo yung kanilang mga mayaman na tao yan. Pero ito, pag ikay mayaman, nakikita ka dyan sa sarili mo. Ay, ang tao yan, mabait yan, mayaman yan sa Panginoon. Doon pa lang sa galawan natin, makikilala na tayo mga kapatid. Kilala yan. Mananampalataya yan. Maganda ang kalooban yan. Mabait yan na tao. Nakilala ka. Yan po yung kayamanan mo sa Panginoon. Na makikilala ka ng tao. Diyan kayo maman, yung kagandahan loob. Pag sabi kagandahan loob, ano yan, ang daming laman yan mga kapatid. Napabait, mabuti, lahat. Ikarga mo na lahat yan.
Pag ikay mayroong kagandahang loob, di ka sa'yo, tingin sa'yo ng mga tao, mayaman ka sa harap ng Panginoon. Yan na lahat sa'yo. Makilala ka nila, anong mayroon ka. Matulungin ka, mabuti kang tao, matiisin ka, alimimura ka, lahat na. Ginawa na sa'yo, pero walang aksyon. Mayaman ka dyan. Magsiyaman kayo sa kagandahang loob. Napakaganda, mga kapatid. Diyan ka makilala paano ka naging mayaman sa harap ng ating Panginoon. Mga mayayaman nakikita mo dyan eh. Pero ito, makikita ka kung anong mayroon ka. Ha? Wala yan. Di pa yan mayaman. Di pa yan mayaman. Ay, wala talaga yan. Pobre talaga yan. Kapakita natin dito yung ating gawa sa Panginoon. Makilala ka dito pa lang sa iglesia, mga kapatid. Makilala tayo kung sino ka. Kung mayroon tayong kayamanan at magsiyaman tayo sa harap ng ating Panginoon. Yung paggawa natin mabuti. Sinasabi nga dito sa iglesia sa Efeso 3 talata po ay ang sabi. Upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay maipakikilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Yun, di ba mga kapatid? Saan pa tayo? Di ba dito tayo sa iglesia? Tama ba ka, Pedro? Sa iglesia tayo mga kapatid eh. Yan naging totoo. Ang sabi, upang ngayon sa pamagitan ng iglesia ay, ano sabi? Oh, di ba? Makilala tayo ng pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan. Marami kang alam pagtungkol dito, mga kapatid. Ipakita mo mayroon kang karunungan. Pag ikay marunong, alam mo na yung galaw mo. Alam mo na yung gagawin mo. Yan ang naging katotohanan niya. Ang pamunuan. Kami. Dapat kilala na sino ka, nagtuturo ka sa kapirde. Kayo, bilang isang mga mananampalataya, napakilala ba kayo na mayroon kayong karunungan? Lahat tayo dapat makilala eh. Dahil yun ang kayamanan natin pagdating ng panahon. Yan talaga totoo, mga kapatid. Ipakita mo marunong ka sa buhay natin ito bilang isang mananampalataya. Pag hindi ka marunong, ano pa ang saysay? Ang iyong pananampalataya sa ating buhay na ito. Naglilingkod ka, hindi ka wala ka palang alam. Naglilingkod ka para hindi ka naman marunong. Diba? Lahat po, ang laking nawala sa'yo. Kung gumawa ka ng mabuti, ipon mo na yun eh. Ang sinasabi, sabi ni Apostol Pablo, itinalaga akong tagapangaral ninyo para mayroon kayong matutunan. At guro. Kaya mabuti talaga ang Panginoon. Naglagay siya ng tagapangaral. Para ano yun? Para ang tao turuan. Para ang tao lumakad na ayon tamang sa kalooban ng ating Panginoon. Para tayo maligtas. Doon sa 2 Timoteo, 11 yung binasa ko kaya ka, matahanapin nila. Sabi, 2 Timoteo, 1:11. Ayan, sabi, Nasa bagay na ito ay ako'y inilaga na tagapangaral at apostol at guro. yan. Kaya mapalag tayo, mga kapatid. Kaya dito, mamaya magsalita naman ulit si Kapirdi pag ako'y bababaan dito. Ano naman sasabihin niya? Ito din. Turuan tayo.
hindi tayo nakatuto sa buhay natin ito. May tagapangaral, may tagapalaala. Doon sa Pilipos 2 talata po ay 12 ang sabi. Sana ito, mga kapatid, man lang matutunan natin. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayon ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at pangingin. Isipin mo mga kapatid. Di ba? Hindi na dapat ay turuan yun, no? Dapat, sabi, kaya nga minamahal ko, kung paano ninyo lagi ang pagsunod na hindi lamang sa harap ko, bagkos pag ngayon ako'y wala, o di ba? Dapat kahit wala, wala pa, siguro wala. Alam mo na yung sarili mo. Alam mo na yung gagawin mo sa sarili mo. Hindi, pag nakatingin yung pastor, si kagaya gagawa ng mabuti. Kahit wala, gumawa kayo ng buti sa harap ng Panginoon. Tayo tinuturuan, ang sabi, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling, Pagkaligtas. kayo magawa yan eh. Nagtuturo lang kami. Ang salita ng Diyos, hindi na, pinarating lang namin sa inyo. Pero sa pagdating ng kaligtasan, hindi na nahawak namin yun. Di ba, Pastor Pedro? Kung gawa kayo ng gusto ninyo, bahala kayo sa buhay ninyo. Sarili ninyo. Pero kami, hindi kami nagkulang. Sinalita namin yung salita ng ating Panginoon. Hawak niyo yung sarili mo, pero ito tandaan natin. Kung lahat ng ginawa na natin, kailangan, kung di mo kayang gawin sa sarili mo, magsanay ka. Pagsanayan mo, na gumawa ka ng kung talagang hindi ka gawa, may ibang taong gano'n. Gumawa ka ng mabuti, bukas hindi. Lahat puro mabuti. Pagsanayan mong gumawa ka ng mabuti. Gawa, 24 talata po ay 16. Magsanay ka, tingnan mo. Pinagsasanayan yan mga kapatid. Para hindi ka makagawa ng anuman. Basa. Na dahil nga rito ay lagi rin akong nagsasanay Yan, di ba? upang magkaroon ng isang bulhing walang kapaslangan sa Diyos at sa mga tao. Di ba? Pinagsasanayan ka. Pero paano kung hindi mo pinagsasanayan? Ang pinagsanayan mo iba. Di ba? Pagsanayan mo yan sa sarili mo. Praktikin mo yan. Paano din sa boxing? Kailangan pagpunta ka doon, sanay ka na. Marunong kang umilag, marunong kang umano. Sanay ka na. Marunong ka ng lumaban. Alam mo na yon. Alam mo lang, parang hindi ka magagawa ng masama. Pagsanayan mo na yun. Ay wala kang pagsasanay eh. Kung magsalita ka ng mga sakit na salita o anumang bagay, itigil mo yan, magsanay ka. Na anumang bagay. Pagsanayan mo yan. Dahil papanagutan mo yan sa Panginoon. Wala kang pagsasanay, pinagsasanay mo iba. Para tayo makagawa sa mabuti sa ating Panginoon. Gumawa ka ng mabuti para hindi kayo magkasala-sala. Ano yun eh? Utos yun. Awit 119, talata po ay 11. Mag-ingat ka, sabi. Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. O di ba? Yung pag-iingat eh. Yung pag-iingat, kayamanan mo yan. Sa harap ng Panginoon. Mayaman na tayo pag ginawa natin. Pag oras man tayo bukas, hindi tayo magising, mayaman ka na sa harap ng Panginoon. Amen? Gagawin natin yan mga kapatid. Ito lang tanging kayamanan na ibigay sa ating Panginoon. Nakikita naman yung ganina yung kayamanan din sa lupa. Nabubulok, nawawala, lahat. Walang saysay. Pero ito,
pagdating ng panahon, ikaw ang mayaman, ikaw ang makinabang nito sa harap ng ating Panginoon. Pagdating ng panahon. Yung ating mga gawa, nakarecord lahat yan. Doon sa Pahayag 20, talata po ay 12. Tingnan mo yan lahat. Ako, 22. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nakakatayo sa harapan ng luklukan at nakabuksan ang mga aklat at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na susulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Oh, di ba? Yan ang basihan ngayon ng Diyos. Pag ikay namatay, yan, maliwanag yan. Di mo pwedeng anuhin yan. Yan ang babasa sa'yo. Yung buhay na wow. Yan, nakarecord lahat yan. Ayon sa anong ginagawa mo? Kung ikay gumawa ng mabuti sa harap ng Diyos, ang aanihin mo mabuti. Ikaw yan, hindi para sa amin yan. Kanya-kanya tayong kaligtasan dito, mga kapatid. Yung mga ginawa mong kabutihan, kayamanan mo yan sa harap ng Diyos, ikaw po makinabang yan. Di mo pwedeng ibigay sa asawa mo yan. Di mo pwedeng ibigay mo sa anak mo. So, para sa iyo yan. Pag ikay gumawa ng mabuti sa harap ng Panginoon, yan o. Yung sabi, ang pakaliwanag. O, kung anong ginagawa mo, hahatulan ka ng Panginoon. Pero, nagyan naman o. Ang mga aklat daw, mabuksan at ang mga aklat. Daming aklat yun ba? Parang sa bangko yan eh. Nakarecord lahat ng mga record doon. Ganun po yan mga kapatid. Kung anong ginawa natin, yan po yung ating labangan sa pagdating ng panahon. Kung hindi ka gumawa ng mabuti, bahala ka. Mayroon naman din nakasulat, Episode 6, talata 8. Ano sabi? Yamang napag-alaman na anumang mabuti, bagay na gawin ng bawat isa, ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin o layan. Di ba? Anong yan ang tatanggapin mo. Kung anong ginagawa mo, o yan. Kung mabuti, ang tatanggapin mo ay mabuti. Pero kung hindi mabuti ginawa mo, tatanggap ka ng, langanin mang gugawa ka ng masama, tapos tatanggap ka ng mabuti. Ano kasi yung swerte? Napakaswerte mo naman. Gawa ka ng gawa ng masama. Tapos, pagkatapos tatanggapin mo mabuti. Hindi. Ang tandaan natin, parehas mga kapatid. Parehas sumatol, yan ang Panginoon. Kaya ang mga babala ng Diyos, yung pagtuturo ng Panginoon sa atin, yan dapat ilagay sa ating puso, sa ating isipan. Pag ayaw mo, kung ikay nakasala sa harap ng Panginoon, di, alisin ka. Saan ba yun? Exodo 32, talata po ay 33. Anong sabi dyan? At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang magkasala laban sa akin ay siya kong aalisin sa aking aklat. Oo, di ba? Sige, ituloy nyo. Di ko kayo inahamon, pala kayo. Pero kung lagi kang nakasala sa Panginoon at hindi ka nakinig sa ating Panginoon, baka gumawa ka dyan, ang pangalan mo wala na doon. Yung pinakamasaklap sa atin pag yung nangyari. Hindi tayo pwedeng magmamalaki sa ating sarili mga kapatid. Wala na kayong masasabi sa harap ng Panginoon. Padyan yung mga pastor ninyo para turuan tayo ng Panginoon. Pero kung hindi kayo magpaawat sa pinati yung sarili natin, baka yung pangalan mo doon wala na. Pag hindi tayo nakinig. Kaya ang Diyos hindi nagkukulang. Wala na maging mayaman tayo sa harap
Amen? Yung mga kapatid, nandiyan lang po yung ating pag-aaral sa umagang ito. Sana na-bless kayo sa salita ng Diyos. Sana ipamuhay natin ang salita ng ating Panginoon. Pakita natin sa ating sarili na marunong na tayo bilang isang mananampalataya. Yan lang po, maraming pong salamat at magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid.